Eto kasi pinapakalat ni Harry Roque na kung saan sinupalpal na naman itong si Ashley Garbin. Yung kung nakakita nyo ito, ipakita ko din sa inyo. Ang sabi dito, ayan na, pag-uusapan natin itong isa na kung saan, ayan nakikita nyo, si PBBM pinagtatawanan nila samantala napakaganda ng forma ni PBBM. Pero itong sa baba, hindi nila pinagtawanan. Kumbaga pinalakpakan pa, tuwang-tuwa pa sila. So sino ba diyan ang dapat katawa-tawa? Di ba? Ang pangulo natin ay alam naman natin nasa UN dahil may trabaho siya doon, no? So nung pagpunta niya doon, sinalubong siya ng mga kababayan natin na galit kuno sa kanya. So dito pa lang nakikita natin na walang respeto ang mga ilan sa kababayan natin na nandun. Diba? Pinapahiya ang Pangulo. Pinapakita nila ang kawalang respeto nila. Ay pakita ko sa inyo. So yun, nakakita nyo, di ba? Napakawalang respeto itong mga kababayan natin na iba na nandun. Pero hindi naman lahat na nandun, mga kababayan natin na OFW ay nakisalo dun. Kung napapansin natin, ay konti lang naman ang mga nandun, no? Konti lang. So ibig sabihin, mas marami pa rin ang mga kababayan natin na naniniwala at tahimik lang, no? Kasi konti lang yung pumunta. Maingay nga lang sila. So yun, wala daw, no, taksid daw si PBBM, pero si PBBM lang ang bukod nakikita natin na ibinabalik, no, pinapasigla ang Pilipinas. Dahil dating lubog, ngayon bumabangon. Dahil sa bagong Pilipinas, tayong mga Pilipino ay bagong Pilipino. Diba? Ang dami naman yung programa, no, sabi nila pahirap daw sa bansa si PBBM. Nako, hindi nyo kasi nakikita yung mga programa na napakaganda na nakakatulong sa kapwa yung mga Pilipino, di ba? Lagi ko nga sinasabi, ang walang gutong program ay napakalaking tulong yun sa mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, dahil buwan-buwan nagre-receive sila, tapos benting bigas gumaganap na, marami nang nagbebenta. Dahil nung nakaraang linggo ay napunta ako sa Cebu, no, na kung saan nakita ko nga na marami nang nagtitinda doon ng tagbenting bigas per kilo na napakaganda pa, dahil yung presyo ng bigas na yon dito sa amin ay 52 to 56, pero doon nabibili nila ng 20 pesos, di ba? Napakalaking tulong yun, at napakarami na rin yan nagawa, dahil yung mga kalabaw ipinamamahagi, yung mga lupa, di ba, yung mga gamit sa pangingisda. Pero ayaw nyo yun makakita, hindi nyo yun nakikita kasi ayaw nyo talaga kay PBBM. Tapos sabihin nyo pahirap, di ba? Ay nako, mga kababayan natin na iba, ayaw talaga gumising, ayaw talaga idilat ang mata. Patuloy lang sila nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Di ba? Kasi si PBBM, kita nyo naman, napakasipag. Kaya naman nila binabatikos pa si PBBM dahil sa nangyayaring giyera sa Middle East, na kung saan sabi nila nakakapunta naman pala ang presidente sa ibang bansa na may eroplano, pero bakit yung mga kababayan natin na nasa Middle East ay hindi natutulungan? So good news naman, dahil nung isang araw ay
Meron na naman tayong mga kabayan mula sa Middle East na nandito na sa Pilipinas, natulungan ng gobyerno ni PBBM na ipauwi ng ligtas dito sa Pilipinas. So sinasabi nyo na walang ginagawa, pero ayaw nyo lang talaga makakita, di ba? Kasi ang gusto ni PBBM sa kasagsagan ng giyera ay wag muna magpalipad dahil siyempre delikado naman talaga lalong lalo na missile ang lumilipad, bala ang tumatama, hindi COVID virus, di ba? So pag tinamaan, paano kung tinamaan ng eroplano na sasakyan ng ating mga kababayan, di ba? Di ubos sila lahat, di kwento na lang, tapos galit na naman kayo kay PBBM. Magkaiba ang bala sa virus. Virus, pag tinamaan sila, pwede silang gamutin. Pero pagka balang tumama, no, ang missile lang tumama sa kanila, sunog, durog ang katawan nila. Tapos kung mamatikos kayo, ganun lang. Hindi nyo man lang iniisip. No, katulad ng sinasabi ng iniidolo nyo, na napakadali mag-arkila, no, ng airplane, no, commercial airplane kung gugustuhin. Napakadali. Oo naman, totoo naman na napakadali. Pero sa tingin nyo ba napakadali din ba magpalipad doon na katulad ng inaakala nyo? Diba? Kung gusto ni PBBM maging ligtas ang mga kababayan natin at safety na makauwi dito sa Pilipinas na walang mangyari sa kanila. Ito kasi pinapakalat ni Harry Roque na kung saan sinupalpal na naman itong si Ashley Garbin. Yung kung nakakita nyo ito, ipakita ko din sa inyo. Ang sabi dito, ayan na, basahin natin. Sunod-sunod naman ang fake o maling konteksto na ipinapakalat nila sa social media. Masabi lang ang tama si Inday Sara Duterte. Huwag nyo gawing ulagang DDS lahat ng mga Pilipino. Ayan na, mula kay Ashley sa post na yan. Ang viral na larawan ng eroplano na ito ng Spain ay hindi evacuation sa UAE gaya ng ipinapakalat ng mga ulagang DDS. Ang aircraft ay Airbus A310 military transport ng Spanish Air and Space Force. Ang larawan ay kinunan sa Simon Bolivar International Airport sa Caracas noong 2024 nang ipadala ito para kunin ang Venezuelan Gonzales Orotilla matapos siyang mabigyan ng political asylum sa Spain. Yan. Kaya malinaw na hindi evacuation sa UAE, hindi inarkila ang eroplano at hindi ito ang kwentong pinapakalat ng mga ulagang DDS. Sige, hanap ulit kayo ng igagawan yung kwento. Masabi lang na tama ang sinabi ng BP nyo na si Siraulo. Ayan, ito kasi yung post ni Harry Roque. Ayan, na kung saan nandyan sa baba, tama si Inday Sara Duterte na madaling magpadala ng eroplano. Congrats, Government of Spain. Nagawa nyo, wala raw kasi lumilipad na eroplano, sabi ni Bangag at mga trolls niya. So ayan, no. So malinaw na noon pa itong post na to. Siyempre pinapakalat lang para fake news, di ba? Makagawa lang kayo ng makapanira kay PBBM, post lang kayo ng post. So kita nyo naman, sabi ko nga sa inyo, so nakakita nyo naman, di ba? Ang ginagawa kasi ng mga DDS ay kahit mali, ipinapakalat nila. Number 1 na gumagawa niyan si Harry Roque. Kung naniniwala kayo sa mga sinasabi ni Harry Roque, di ba dapat umuwi siya dito sa Pilipinas para makakita natin na siya ay totoo at wala siyang kasalanan. So para lahat ng mga sasabihin niya ay mapaniwalaan natin, di ba? Paano natin paniniwalaan ang isang tao na nagtatago na nasa ibang bansa? Di ba? Dahil ang taong dapat natin paniwalaan ay malinis at walang itinatago at walang kinakatakutan. Di ba? Kasi dito kasi ang ginagawa nila panay panira, panay
post na kung ano-ano para lang masabi na walang ginagawa ang gobyerno ni PBBM. So, sabi nila napakadali daw mag-arkila ng eroplano, no? Para kung gugustuhin, mapunta doon, may ligtas, may likas ang ating mga kababayan. Pero kita nyo naman, pati nga sila doon, ay ingat na ingat sila. Ayaw nila magpalipad ng kanilang mga eroplano basta-basta. Dahil bala, missile ang tatama, hindi virus. Kung sabihin nyo, ang punto nyo ay gumawa ng paraan ang gobyerno natin, hindi naman pabaya si PBBM. Kasi meron naman talagang ginagawa ang Pangulo natin. Katulad yan, nung isang araw nakauwi dito sa Pilipinas ang mga kababayan natin na galing Middle East na napaka-safe na nandito na sa Pilipinas. Kaya salamat tayo dahil kahit ganun pa man ay nandyan ang Pangulo natin kahit na sinisiraan nila kasi yung sumakay doon, yung mga nakauwi dito, hindi naman natin masabi na lahat na yun ay Marcos supporters. Diba? Kasi ang Marcos po, no, ang Pangulo po natin ngayon ay hindi po pinipili. Halimbawa, ang ililigtas lang niya ay yung supporters lang niya. Kahit hindi ka supporters, kahit ayaw mo sa kanya, ililigtas ka pa rin, tutulungan ka pa rin kasi hindi niya tinitignan ang kulay. So paano? Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa Nuipi Mind.